Pakinggan po natin itong sagot ni Congressman Ace Barbers matapos siyang kasuhan. Kasuhan siya ng mga DDS vlogger ng libel. Okay? So, makakarating na po sa korte itong usaping ito. Nasa fiscal na po, prosecutors. Matapos po na mag-file ng resolution si Congressman Barbers sa Kongreso noong nakaraang taon at pinaimbestigahan niya ang mga fake news, kung saan nanggagaling ang mga fake news na ito, at nag-create nga po ng 3 komite, kaya TRIDCOM yan. TRIDCOM, na tinatawag. Yung 3 komite, Committee on Public Order, Committee on Information, Committee on Information Technology. Pero dahil dyan, hindi umaattend yung mga vloggers na DDS. At sa halip na kanilang iharapin yung invitation tungkol sa public hearing in aid of legislation, nagpunta ng Supreme Court, yung iba naman nag-file ng kasong libelo. Diversionary tactic lamang po yan ng mga bobong vlogger ni Digong. Ayaw nga kasi nilang umattend doon sa patawag ng TRICOM. Diba? Kasi nga po, syempre, lahat naman sila mga fake news peddler. Ayaw man nilang aminin, diba? Talaga namang meron pong silang natatanggap, nakaperahan o kung ano man na mga bagay kapalit ng kanilang pagbablog at pagtatanggol sa mga kriminal. Alangan namang hindi ka tatanggap dyan. Diba? Alangan namang wala kang nakukuhang kapalit dyan sa pagtatanggol mo sa mga kriminal. Abay, mapapanood dyan ng mga kamag-anak mo, mapapanood dyan ng mga kapamilya mo. Nagtatanggol ka ng mga kriminal tapos wala kang matatanggap. At ito po ang sagot ni Congressman Barbers dyan ho sa hakbang ng mga DDS vlogger. Found out that there was a case filed against me just yesterday, no? I don't know when they filed it, but sabi ko nga, kasama naman yan Siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan in fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment case, no? Para lang mahinto yung investigation at yung committee hearings ng TRICOM. Again, no, they're saying that tinawag ko raw silang narco-vloggers at pogo vloggers. Totoo. Meron na pong statement doon sa aking privileged speech na these vloggers who continuously throw fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded, no, by these pogo vloggers and these narco vloggers. I did not name names. Kaya nga naiintindihan naman ng abogado nila yan, Karen, and I'm sure it was delivered in a privileged speech, and the meat of the speech was about certain vloggers who follow the narratives of the Chinese in the West Philippines Sea issue. Vloggers who continuously attack the administration, people in the administration who seem to have been hurt, no, by the campaign against pogos, against illegal drugs, and who could have funded this? Siyempre, ito yung mga narco syndicates, no, and mga pogo syndicates. And those who parrot, no, the narratives of these syndicates are perhaps being motivated by the amount of money that being paid. So siguro yun ang ko doon. Kaya nga dapat imbestigahan niya. Yeah. So Congressman H. So ayan matindi. Pinanindigan pa rin. Sabi niya doon sa kanyang speech, wala namang pinangalanan, pero nag-react po yung mga Duterte vloggers na identify na yung iba dyan nagpunta ng Korte Suprema, pinipigilan yung investigasyon ng Kongreso. Tapos hindi lang ho nakontento sila doon, nagpalipil sila ng kasong libelo laban kay Congressman Barbers. Ay ano po yan file ng resolution in aid of legislation. Ewan ko kung saan aabot yan. Kaya natatawa na lang si Congressman Barbers dyan sa ginawang yan. Parang harassment lang daw lang ang kanyang tingin. So kung yung magurita, yan na nga po yung development tungkol dyan. Sa halip na 2 beses na po kasing inimbitahan yung mga vloggers na yan. Hindi dumating. Tapos may show cause order. Hindi pa rin hindi ho na paliwanag na mabuti. Hindi ka daw katanggap-tanggap sa komite ang kailang mga paliwanag. Kaya ho nagkaroon na po ng supwe na yan. Sa susunod na hearing, pag hindi pa ho dumating,
papa-aresto na yung mga yan. Pero sa halip na makipag-coordinate, nagpile sila ng kaso. Hindi ko alam kung kayang pigilan ng Supreme Court at saka ng Piskal yun hong in aid of legislation. Ang paniniwala ko, hindi. Kasi ang in aid of legislation ay legal na gawain ng Kongreso at Senado. Hindi naman makakagawa ka ng batas kung walang investigation in aid of legislation. Kaya hindi pwedeng pigilan ng prosecutor at saka ng Supreme Court yung investigasyon na yan. Kaya mahaba pa. So, sabi nga rin, kaya natatawa si Congressman Barbes, wala naman siyang pinangalanan kung sino yung narco at pogo umano ng mga vloggers na nasa likod ng fake news kasi nag-imbestiga si Barbers doon sa Quadcom ng mga sindikato ng pogo, illegal drugs at saka yung mga sindikato ng mga Chinese national na may ng mga dokumento, nagpumasok dito, namili ng mga property. Yan ho yung kanilang inimbestigahan Pero sumipa at bumanat yung mga tagapagtanggol na kaduda-duda ang galaw. Kaya nag-imbestiga. Pero ngayon, hindi naman sila pinangalanan. Sinabing mga anti-Marcos Duterte vloggers, biglang nagpal sila ng mga kaso na hindi naman sila binabanggit ang tunay na pangalan. Kaya ayun, mahaba yung isang yan. Tingnan natin kung saan makakarating. May petition sila na kinu-question ang legality ng hearing ng Kongreso. Tapos hindi pa yun na sila nakasiyahan, nagfile pa ng kasong libelo. Ayan, okay? Sige. Diba, kung wala ka naman tinatago at hindi ka naman talaga narco-vloggers at totoo ang iyong mga binablog, diba, pupunta ka kahit saan ka pa ipatawag. Kesa Kongreso yan, kesa Senado, kahit saan ka pa ipatawag. Pupunta ka dahil dala-dala mo ang katotohanan. Kaya lang, ito pong mga vlogger na ito ay sinasamantala nila ang freedom of speech. Hindi po obsolete ang freedom of speech. Meron po itong hangganan. Diba, kapag po ang isang yung ginagawa ay nakakaapekto na po sa mga tao sa paligid, na nanlilinlang ka, nanloloko ka, hindi na po yan talaga freedom of speech. Yan po ay paninira na talaga. At ang kapal ng mukha ng mga vlogger na ito, na sila pa ang nagdemanda, kayo nga dapat ang kasuhan sa pagpapakalat ng mga fake news. Diba? Hindi naman may tatanggi talagang mga fake news kayong mga DDS vlogger kayo. Kayo ang nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Puro kayo panawagan ng pagbaba ng Pangulo, puro kayo sedition, puro kayo pag-aaklas. Dahil walang sumasama, nagpe-fake news kayo. Tapos ngayon, na pinapatawag kayo sa TRICOM, mga bahagang buntot nyo. Samantala, eto na. Wow! Binalikan ni Attorney Claire Castro, Communication Undersecretary at Palace Press Officer. Itong si Baste, si Mayor Baste. Flashback. And another po, ma'am, recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity. And binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. End of flashback. Ganon. Ay tungkol dyan sa tungkol sa sinasabing marami raw crime ngayon. Marami raw karasan ngayon.
Sabi ni Castro mas marami ang nakaraang administrasyon ng karahasan dahil sa tukhang. Sabi ni Castro, dapat tingnan ni Mayor Baste Duterte ng Davao City, tingnan niya ang record, totoong record, kailan mataas ang crime sa bansa. Ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos na rule of law ang pinapairal, o yung Duterte administration na ang pinairal ay Operation Tukhang, double barrel operation. Noong panahon ni Duterte, sa record na umabot sa Kongreso, 30,000 ang buhay na nawala na biktima ng tukhang ayon sa mga pamilya ng biktima na umiiyak until now. Sabi ng Malacanang, walang tukhang ngayon. Rule of law, pinapairal ang batas. Walang extrajudicial killing ngayon. Pero kung meron mga crime ngayon, lalo na ngayong mag-i-eleksyon, ay related sa politika. Pero hindi ganong kataas. Katunayan, ilang ulit nang inilabas ng NBI ng Philippine National Police na bumaba ang crime rate sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila. During, ngayon lang, Marcos administration, kumpara sa Duterte administration. Kasi nga, ng Duterte administration, sabi nga ni General Torre, puro patayan Kasi nga, tukhang dito, tukhang doon. O yun. Kaya sinupalpal ni Undersecretary Claire Castro, si Mayor Baste Duterte. Tumingin ka raw, Mayor, sa record, yung totoong record. At hindi raw totoo na mas mataas ang crime ngayon kumpara sa nakaraang gobyerno. Kasi nga, ulitin ko, ang posisyon ng Malacanang ay rule of law. Dalhin sa korte ang usapin, due process ang pairalin. Hindi ka tulad ng araw, walang due process. Pag suspect ka, patay ka. Tukhang dito, kaliwat kanan. Yun naman talaga ang nakita natin. Okay? So ano yung masasabi dyan? Sa mga isyong ito na umiinit na naman dito sa ating bansa. Pero tayo naman, magbabalita lang. Binibigyan ko ng analysis at opinion ang mga kaganapan. Okay? Kung saan kayo maniniwala, sa inyo yan. Pero ako naman, tulay ng tamang impormasyon. Mga vloggers, laban kay Congressman Barbers at Kongreso. Barbers, sumagot na. Tinawanan lang. At Baste at Claire Castro naman sa isyo ng pagtaas umano ng crime rate ng bansa. Talaga lang malilito kayo pag hindi talaga pinakinggang mabuti. Please like and share ang video. Si Digong nga, di ba, binanatan din ni Yusek Claire Castro. Ito pa kayang anak. Diba, ito pa kayang anak na mayor lang ng Davao City at masasabi na alam naman yan ng mga taga Davao na walang silbi at hindi po ganun ka-productive itong si Mayor Baste. So, ang kanyang mga statement, hindi rin po makakaligtas dito kay Yusek Claire Castro, hindi lulusot. Diba? Hindi naman po lihim sa mga Pilipino. At ito'y public knowledge na noong panahon ni Digong ay mas marami pong krimen. Mas matitindi po ang mga krimen noon at ang gumagawa pa po ng mga paggurgur ay mga lespo. Dahil po yan sa utos ni Digong. Ano ba akala ni Mayor Baste, di ba? Ano ba akala niya? Maloloko niya mga Pilipino na mas matindi ang krimen ngayon. Di ba nung panahon nga ni Digong may EJK, may tukhang. Kunwari na merong nilalabanan na illegal na pulburon, pero ang totoo ay ini-eliminate lang naman at binabawasan ang mga kakumpetensya ng mga kaalyado niyang tsekwa na mga drug lords. Ang akala yata ni Baste katulad pa rin noong panahon ng kanyang ama na kapag may sinabi sila, pinapaniwalaan na ng taong bayan. Diba? Hindi, andyan ang isang Yusek Claire Castro para po boldjakin ang kanilang mga fake news. Sanay naman na tayo sa mga Duterte. Dahil lang naman nila kapag nagsalita, wala man lang pinapakitang kahit isa man lang na ebidensya. Magsasabi, binebenta ni Bongbong Marcos ang mga gold natin. Ang gold reserve daw mauubos na. Yun naman pala, hindi naman totoo. Sinabi ni Digong na proklama ng martial law o kumikiling na si PBBM sa diktadorya.
Wala man lang tayong makitang kahit isang sign, wala man lang maipakitang kahit isang ebidensya. Itong si Digong. Sinabi ni Digong na bangag at adik ang ating presidente na wala man lang kahit isang ebidensya. Magpasa hanggang ngayon, walang ebidensya. Pero di ba, naniniwala ang mga utu-utong DDEBs. Yan po ang akala ng mga Duterte na habang buhay nilang magagawa ang ganitong sistema. Na kapag meron silang sinabi kahit walang ebidensya ay papaniwalaan sila ng nakararaming mga Pilipino. Hindi nila alam na sisira lamang ang kanilang mga pangalan dahil po sa mga ganitong fake news at sa mga ganitong statement. Kung yung ang kanilang anito na si Digong, ang mga anak nito ay nagpe-fake news, what more pa kaya ang mga vlogger na binabayaran at nakikinabang sa mga Duterte? Yan pa kayang mga yan ang hindi mag-fake news, di ba? Yun ngang anito nila, yung poon nila, grabe kung mag-fake news what more pa kaya? Di ba? Ang mga vlogger na sunod-sunuran at nakikinabang dito sa kanilang Panginoon. Kaya po alam nyo, itong mga pangyayari na ito, katulad niyang ginawa kay Ace Barbers, kay congressman na nagsinampahan ng demanda, at katulad po niya na ito pong mga vlogger na ito ay ayaw pumunta ng TRICOM, di ba? Wala silang ibang magagawa kung hindi yung mga ganyan lamang. Umiwas sa investigasyon, umiwas sa pagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Kasi nga po, di ba, sila po ay mga nabuo sa pagpe-fake news. Sila po ay nabubuhay sa pagpe-fake news. So ngayon, kapag pumunta sila ng TRICOM, mabubuking na ang kanilang ginagawa ay para lamang masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pagpe-fake news. Diba kaya nga doon sila tumakbo sa Supreme Court. Si Sara tumakbo ng Supreme Court. Si Roque tumakbo ng Supreme Court. Ang mga vloggers tumakbo ng Supreme Court. Bakit? Kasi nga para hindi mabuking ang kanilang fake news. Alam kasi nila na mga itinalaga ni Digong itong mga maestrado ng Supreme Court. Pero syempre, iba na po ngayon. Iba na po ang presidente. At hindi po pwede na ang loyalty ng mga maestrado ay nasa nag-appoint. Hindi po yan pwede. Siyempre, ang maestrado ng Supreme Court, yung mga maestrado diyan, siyempre, ang kanilang loyalty ay sa katotohanan at sa taong bayan. Yung katotohanan lamang ang kanilang gagawin diyan. Kaya wrong move ang ginawa nitong mga kumag na vlogger. Kasi nga po, ang akala nila ay papanigan sila ng Supreme Court sa kanilang ginawa na paghingi ng, kumbaga yung kinwestiyon nila ang hearing ng TRICOM. Alam naman nating lahat na sila po talaga ay mga fake news peddler at gumawa po ng hindi maganda sa ating gobyerno. Kaya sila pinapatawag dyan po sa TRICOM. Diba? Kaya eto, wala. Ala naman magagawa mga DDEBs Kahit mag-fake news sila na mag-fake news, si PBBM pa rin ang presidente. Kahit anong ipalabas nilang issue, si PBBM pa din po ang presidente at wala na pong gaanong naniniwala sa kanila at ang kanilang mga people power, ang kanilang mga pagtawag ng pag-aaklas sa gobyerno, paglaban sa gobyerno ng mga Pilipino, paglabas sa EDSA, hindi po nagtatagumpay. Dahil nga po, mas marami pong naniniwala ng mga Pilipino sa katotohanan kaysa po sa fake news. So sinisira lamang ng mga Duterte ang mga sarili nila at lalo nilang inilulubog ang kanilang mga sarili sa kumunoy. Diba? Yan ang totoo niyan. Lalo nilang nilulubog ang kanilang mga sarili dahil sa kanyang pagkukuda. Kung nanahimik na lamang sila, diba? At hindi nila kinalaban ang napakabuti nating Pangulo na walang korupsyon, diba? Di sana, baka si Sara Duterte sa 2028 maging presidente pa. Kaya lang lahat yan ay nasirang pangarap dahil po sa isa lamang
paghihinagpis, pagkagalit dahil hindi nabigyan ng confidential at intelligence fund si Sara Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko. Thank you Sir Mike Abe sa yung napakagandang video na ating nireaksyonan at salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.